Hi, magandang hapon po mga kababayang matagal lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong Martes. At welcome po sa ating regular update ito po ay patungkol sa sitwasyon ng coronavirus sa ating syudad at iba pang mga nagaganap at magaganap sa ating lungsod. Mga kababayan, ngayon pong araw na ito, marami tayong update sa inyo. And I hope you don't mind, please share this broadcast with your friends, community members, and family and loved ones. And if I'm not asking too much, also, please stay tuned to the entire broadcast para po na sa ganoon, ang lahat ng tao ay nabibigyan ng tama at paktual na sitwasyon ng ating lungsod, particular sa katatayuan natin dito sa krisis na ating kinakaharap. Ngayon po ay nais ko kayong i-update sa nangyari noong linggo, May 24. Nagkaroon po tayo ng 22 confirmed cases, confirmed coronavirus carrier sa ating lungsod. At meron tayong 115 na bagong PUI. At meron po tayong dalawang namatay, sumalangit nawa at ang kanilang kaluwat, nakikiramay po ko sa pamilya na iyon. At sa awa naman ng Diyos, meron tayong 15 na bagong recovered sa ating lungsod. At noong May 25 naman, Lunes kahapon ay holiday, but gusto rin namin kayo i-update na meron tayong 25 na new cases na coronavirus at 399 na bagong PUI. At meron din tayong 15 na recovery kahapon. Salamat sa Diyos. At ngayon naman po, Lunes, as of 5 p.m., meron po tayong confirmed na 28 cases ng coronavirus at 182 na bagong PUI. Nalulungkot po tayo, may isa po tayong nasawing kababayan natin. At sa kabilang banda, nakikiramay po kami ito sa pamilya na iyon. At sa kabilang banda naman ay salamat sa Diyos at meron tayong 19 na recovery. So mga kababayan, sa loob lamang ng 3 araw ay nagkaroon tayo ng 75 new confirmed cases at 696 na PUI and 238 na probable, 49 recoveries and 3 death. No? At sa atin naman pong effort sa mass testing ability, ayan pong nasa screen ninyo ang total po ng kaso sa ating lungsod, no? At sa effort naman po ng mass testing ng inyong pamahalaang lungsod sa kung saan ang ating isinagawang aksyon ay noong May 16 ay yung test, isolate, and care, no? Ay meron po tayong simula nung linggo, Lunes at ngayon, may total po tayong 1,691 na na-swab test. Ito pong swabbing, ito po yung gold standard na ating sinusunod sa mundo at sa ating bansa through DOH. As of today, we have 9,385 na na-swab na po sa ating lungsod. At nagpapasalamat tayo sa national government, no? At sila po ay natulungan tayo doon sa Palacio de Manila, kung saan ang BCDA headed by Secretary Vince Dizon at 10 ng kanyang mga kasama sa IATF, nagkaroon tayo ng mass swabbing test na naganap doon. At ito po ay humigit kumulang 1,500 na individual na tulong sa atin ng BCDA
ng IATF at ng Pangulo ng Bansa dito sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat po. At doon naman po sa mass testing na ginagawa naman natin na using and utilizing RTK or Rapid Testing Kit. Sa loob lamang po ng 3 araw, Sunday, Monday, and today, we have tested 6,060 individual. As of today, we have now tested 55,745. So, sa mga kababayan natin, patuloy ang maliit nating kaparaanan na palakasin ang mass testing sa lungsod ng Maynila at abutin ang lahat dapat abutin at siyasatin ang dapat siyasatin. Ito po ay surgical testing. When we say that ito po ay yung mga area, mga tao, komunidad or individual na na-expose sa COVID-19 at may presensya ng COVID-19, diyan po tayo nagkakandak ng mga mass testing na ginagawa ng inyong pamahalang lungsod. At patuloy natin yan palalakasin mga kababayan. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin nakikita si patient zero sa barangay. At sa pakikipagtulungan ninyo sa pangangalaga ng inyong sarili, ay tingin ko naman may kakahinat na itong ating effort, no, together. Mamamayan at pamahalaan nagkakaisa, labanan ang COVID-19 virus. Ang COVID-19 virus ay magiging bahagi ng ating buhay, mga kababayan. Sa ayaw man at sa gusto, hanggat walang natatagpo ang gamot o vaccine sa coronavirus. No? Kaya po, lagi ko po kayong hinihikayat at patuloy po akong nananawagan. Please stay home kung wala naman kayong gagawing hindi mahalaga sa labas ng bahay. Or kung kayo na may pumapasok na sa trabaho at naghahanap buhay, please take care of yourselves. Wear proper equipment. Practice new normal social behavior. Yan po yung physical distancing, social distancing, and wash your hand often. And if possible, utilize po ninyo yung alcohol sa inyong kamay. Maging habit na po natin ito. Ito na po yung bagong normal natin. Kapag pinangalagaan po ninyo ang inyong sarili at nailayo nyo ang inyong sarili sa kapamakan, ay para nyo na rin na pagmalasakitan ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya po, konting ingat lang mga kababayan. Talaga pong napakahirap ng sitwasyon natin. Pero pasasaan ba sa awa ng Diyos ay makararaos din po tayo. At kalinsabay ng ating ginagawang tracing, testing, ay atin naman pong nadagdagan ang kapasidad ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Kanina pong umaga, kasama ko po si Vice Mayor Hani Lacuna, Manila Health Department Dr. Pox Pangan, at Superintendent Magdalena Lim, at si Principal Natividad. Nagbukas na naman tayo ng additional 41 bed capacity as quarantine facility sa TPAES Integrated School. Ito po ay pambabae at panlalaki. So the logic behind is strengthening our capacity to isolate possible or POIs awaiting swab testing. Ang ibig po sabihin, mga kababayan, no, lahat ng minamass test natin through RTK, lahat na nagpositibo ay isasabit natin pansamantala sa ating mga quarantine facilities at titetest naman sila for test swabbing. At habang naghihintay ng resulta ng test swab, ay mananatili muna natin silang i-isolate pansamantala within their community or within the area para malapit lang po sa pamilya nila. So maraming salamat kay City Engineer Andres. Ang ating pong capacity ngayon ay humigit kumulang 180 bed capacity na po, more or less.
At maybe the day after tomorrow, meron na naman tayong bubuksan. Kasi po, meron pa tayong 8 pangarap sa buong Maynila na magtayo pa ng magtayo ng ating mga quarantine facilities sa ating eskwelahan, sports complex sa buong Maynila. Para po mapalakas natin yung ating kapasidad na i-isolate as soon as possible ang ating mga kababayan na posibleng malagay sa kapahamakan, partikular sa kanilang kalusugan. So, yan po, kaya tuloy-tuloy po yan, no? Yung ating Manila Infectious Disease Control Center, testing, 2 types, swabbing and rapid testing, quarantine facilities, then partnership with our private sectors. Pinalakas ho natin, kanina ho, ay pumirma na naman tayo ng banibagong MOA, partnering with private institution para madagdagan ang kapasidad natin mag-test through test swabbing. Ito po yung PCR machine. At kalaunan na may awa ang Diyos, bukod sa naitatag natin Manila Infectious Disease Control Center sa may Santa Ana Hospital, na marami ng recoveries. Salamat sa Diyos, salamat sa ating mga doktor at nurses, sa ating frontliners, no? Ay magkakaroon naman tayo ng sarili nating testing laboratory. Hopefully soon. May awa ang Diyos, no? Mga kababayan. So, ngayon naman mga kababayan, again, no, kung nakalimutan ko, maraming salamat sa City Engineering Office through Engineer Andres at 10 ng mga taga City Engineering Office saka taga kila Director Kenneth Amorao ng DPS at sa ating mga Manila Health Department na mga ngalaga ng ating pasilidad. No? At mga kababayan, bilang update naman, katulad ng nasabi ko sa inyo nung Sabado, yung ating kaka. No? Ito pong ating kakap ay halos na ipamigay na po lahat except yung ilang barangay sapagkat nagpa-amenda po ulit ako ng batas kasi kulang po ang pera at yung batas naman ay naaprubahan na. Maraming salamat kay Vice Mayor Hani Lacuna, kay Majority Floor Leader Joel Chua at 10 ng mga konsehal ng lungsod ng Maynila. Kaya po nadagdagan ang ating pera ay sapagkat ang una natin na i-appropriate is about 629 o 630 million. Ngunit kukulangan tayo ng mga 50 million. Kaya nagpadagdag tayo ng 50 million. At ito po'y nailathala na at naging sa batas na po ngayon. Today, mga kababayan, nais kong ibalita do sa mga natitirang barangay. And I hope you will share this. If you are from this barangay, please share this to everyone in your community that you know who has an account in Facebook. No? And of course, I hope you don't mind. You keep on following us. Follow the button, press the like button and follow button so that you will be para patuloy kayo maging update at ma-notify sa regular nating broadcast with regard to the information na posible namang kapaki-pakinabang sa inyo. So, bilang pagpapatuloy, nais ko pong sabihin sa inyo yung ating kompromiso ng Sabado. Sabi ko, at the moment na mag-good yung batas, mag-withdraw tayo ng pera. At ito na po, today, mga kababayan, let me mention the following barangay. Ito po yung mga hindi pa nabibigyan, na mabibigyan po ngayong araw na ito at marireceive ng inyong mga barangay official, particularly ng inyong chairman. Barangay 87, 529. 529,000 din po ang makukuha niya. Kasi po, ulitin ko, no? Per family, 1,000 pesos sa kakap 2, katulad ng kakap 1. So, per family. So, maaaring sa isang bahay, may 3 pamilya, o 4 na pamilya, o 2 pamilya, ang bigay po natin ay per family. Kaya po lumobo. Dati po, 611,000 lang. Pero yan po, hindi natin kinwestiyon kung ano po ang nilathala o itinala, isinumite ng inyong mga barangay chairman. Siya naman po namin hindi dinagdagan, pero hindi rin namin binawasan.
Kaya po lumago tayo, halos maya-maya, malalaman ninyo, halos 680,000 ang ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. So, again, Barangay 87, 529 families. Barangay 242, 337 families. Barangay 286, 1,411 families. Barangay 344, 519 families. Barangay 364, 679 families. Barangay 539, 499 families. Barangay 571, 944 families. Barangay 650, 648 families. Barangay 732, 1,278 families. Total of 6,844 families po ang ating mabibigyan na naiwan last week. At sila ay mabibigyan ngayon. Amounting to 6,844,000. O ngayon, mga kababayan, pagkatapos yan mabigay, meron pa po tayong naiwan. Sinadya po namin iwan ito, pero gusto ko dito nyo rin malaman anong dahilan. No? Basta po please, if given a chance, please share this to everyone. No? Please help us spread the information or right information. Ang hindi mo mabibigyan today is Barangay 275 sa Parola, District 3, Barangay 20 sa Parola, District 1, at Barangay 649 sa Baseco. Okay. Sa Barangay 275, kay Chairman Masakayan, 4,739. Sa Barangay 20, kay Chairman Mondihar, 15,127 families. Sa Barangay 649, Chairman Espinosa, sa Baseco, 22,142. Ngayon, mga kababayan, kaya lang po namin yan na sinabi sa inyo, sa mga taga-Barangay 275, Barangay 20, 275 and Barangay 20 is in Parola. No? Tondo at Parola, Binondo. At sa Baseco, 649. Sapagkat bukas po namin ipadadala sa inyong mga barangay official, kay Chairman, yung tulong natin tungkol sa kakap. Sa maliit naming kaparaanan, para maibsan naman ang inyong mga tustusin sa para sa araw-araw. No? At ulitin ko, no? Barangay 275, Barangay 20, Barangay 649. Bukas po. Please, mga kababayang nanonood na nasasakop sa barangay na ito, please share this to your friends so that they're going to be properly guided para hindi po sila nakakakuha ng mga maaaring maling impormasyon or second-hand information. Please share this to them kung kilala nyo po yung account ng inyong mga kabarangay, kaibigan, at pamilya. So, yan po. Bukas at i-update namin kayo kapag na-receive na ng 3 barangay. But for the meantime, today, yung natira last week na 6,844 plus yung nabanggit ko 3 barangay, yung 6,844 will receive today. No? Ang total na nabigyan na natin as of today, Julius, pakita mo sa ating mga kababayan, 627,007 families. Wala pa po dyan yung 3 barangay. Pag sinama-sama nyo po itong 3 barangay nito, ito po ay halos 30,000, 35, 40. O yan. 41, 42. O 42. Tama nga. 680,000 more or less. So tama po yung aming amendment sa batas. Walang maiiwan. Mahirap, middle class, mayaman. Lahat tatanggap ng maliit na kaparaanan ng inyong lungsod na maayudahan at maibsan ang inyong mga pinagdaraan ng konting pinagdaraanan nating hirap lahat, no? At I hope maliwanag po at naiunawaan ng lahat
no? Ngayon, mga kababayan, good news sa ating mga lolo't lola ko. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan ngayon sapagkat nag-umpisa na po muli, dahil po tayo nasa MECQ na, ay nag-umpisa na po muli mag-update ang ating Cake My Day program. No? Ito pong Cake My Day ay ito po yung ating mga lolo't lola na senior citizen, mga nanay at tatay na senior citizen na taon-taon ay makatatanggap sila ng cake. Nag-resume po tayo. Nag-resume tayo para sa birthday month ng March, April, at May. Ibig sabihin, hinahabol kasi natigil po tayo dahil sa COVID-19, no? At na-ECQ po tayo. Pero ngayon po, mga kababayan, nais ko pong ipaalam sa inyo at ako'y nalulugod, mga lolo't lola ko. Nanay, tatay, I hope we made your day with a cake. No? Ito po ay kaloob sa inyo ng Pamahalang Lungsod ng Maynila. No? As of today, since last week, which is Saturday, tayo po ay nakapagbigay na sa 5,441 na birthday na senior. No? Sa nanay at tatay natin, sa lolo't lola natin. Sa buwan ng Marso, Abril at Mayo, ina-update po natin lahat ngayon. So, yung hindi pa nakatanggap, para sa Marso, Abril, Mayo, ay patuloy pong ay hahabulin yung naantala na dapat na ibigay sa inyo sa mga buwan na yun. No? Maraming salamat sa mga bumubuo ng Cake My Day staff. Thank you very much. At natutuwa po tayo sapagkat alam ko, sakripisyo rin to sa ating mga delivery girls and boys, no? But gusto ko rin pasalamatan ang ating mga senior citizen leaders ng kani-kanilang barangay. Thank you very much sa inyo, sa mga pinuno ng bawat asosasyon sa kanilang barangay. Thank you for helping us. And sa barangay officials, thank you for guiding our delivery boys and girls. Sa atin naman mga delivery boys and girls, please take care of yourself. You know, kailangan tayo mag-ingat para makapagserbisyo tayo ng maayos at epesyente, makapagdulot man lamang ng konting ngiti sa ating mga lolo't lola. Ayan po ang Cake My Day. No? Nag-resume na po. At sumunod, mga kababayan, no, ay nais kong basahin. No, ito po. Nakakatuwa naman po. Update. Kasi po, kung maalala ninyo, ang siyudad ng Maynila ay nag-launch at kung kami ay nakikiusap sa inyo to practice social distancing and physical distancing, ganun din po ang pamahalang lungsod. Para maiwasan ang pagkikita-kita ng mga tao, as you all know, 370,000 people will go to this building every year at the very minimum, because that represents our RPUs, or real property units. In the old times, you can go here and pay here and fall in line. Same thing with the business permit or business tax. More or less about 50,000 individual will go to this building every year. You'll fall in line, minsan late pa kayo, nape-penalize pa kayo. Ang hirap. Now, we took this adversity in our advantage to develop a technology sa tulong ng private sectors. At ang maganda rito, tinulungan tayo ng private sectors na wala tayong binayaran. Wala po. This cost us hundreds of millions na savings. Kaya po natutuwa ako at nagpapasalamat ako sa mga kumpanyang tumutulong sa atin at malaki natitipid ng pamahalang lungsod. Sa kabilang banda, ito naman po ay kapakinabangan ng taong bayan. Totoo, magbabayad tayo ng amilyar. Totoo, magbabayad tayo ng business tax. But we're trying to practice also what we ask. Through this system, you can now pay at www.cmd.gov.ph
cityofmanila.ph. Ayan po. Online payment. Sa awa ng Diyos. Awa ng Diyos. And I hope you follow the same. Para hindi na po kayo pumila rito, makipag-usap sa tao. Hindi na kayo kailangan makita. Makapagkita kung kani-kanino. You can pay at the comfort of your house, home, no? Or anywhere else. On time, real time. No? Dito sa ating www.cityofmanila.ph. Kaya nga, ako nga, di ba, naalala nyo last week, gusto kong i-share yung technology na to sa lahat ng local government unit for free. So sa mga local government unit, 1,600 of us, if you want this technology, we can give you for free. Para na sa ganun, sabay-sabay tayong gumagamit ng online payment at sabay-sabay tayo nagpa-practice ng physical distancing and social distancing in government transaction. Pwede naman. Nangyayari naman. Tumatakbo naman. Pumapasok ang pera sa kaban ng lokal na pamahalaan, nakakuha ng takdang resibo ang mamamayan. So, at efficiente pa. And I would like to share to you, mga kababayan, itong mga ilan nating kababayan na nakasubok. Katulad last week, nakasubok. And let me share you their thoughts, no? Katulad dito, si Bibet, no? Sabi niya, siya po isa sa mga nagbayad. Sabi niya po, thank you so much po sa online transaction for new business permit na hindi na kailangan pumila sa City Hall para mag-apply. Especially, nakakausap ko via email ang EDP Manila sa lahat ng ating staff. Sa EDP, thank you very much. Headed by Director Portun, maraming salamat sa iyo. edpmanila@gmail.com. Napakasipag at mabilis na sumagot sa mga inquiry ko at magalang po. Again, thank you. Yan po si Bibet, taxpayer po, nagbayad online, no? Kay Pat DJ naman. Nakakatuwa naman 'yung sinabi niya, si Pat DJ, sabi niya, mahal na Yorme, ako po si Pat De Jesus. Ayan. Ako po si Pat De Jesus, senior citizen. Sobrang laking tulong po itong ginawa ninyo ng inyong pamahalaan na makapagbayad ng property tax online at iba pang mga transactions. Hindi na kailangan pambumiyahe kaming mga senior sa City Hall at pumila at makipagsiksikan para magbayad ng aming annual property tax. At para na rin makapag-iwas ngayong panahon na mahawaan ng COVID-19. Pati po sa staysafe.ph ay nakapag-register na rin kami. Wow! O mga kababayan, kung gusto nyo malaman kung nasaan ang COVID-19, register now at manila.staysafe.ph. Yan po, may i-scan ninyo ang inyong lugar. Ang iyong kinatatayuan kung may COVID. Yan po yung ibig sabihin ni Manong Pat De Jesus na isang senior citizen na taxpayer. Maraming salamat po, Yorme, and God bless. God bless you also sa ating taxpayer na si Mr. Pat De Jesus. Maraming salamat. At ako si Bebet, maraming salamat din sa iyo. And another one, lastly, would like to share to you from Tyrone Wensley Gratil. No? Let me read. Good day. I would like to commend the team of developing / coming up with the Go Manila app. This will be a massive help during this new normal, especially for City Hall transaction. This will ease the burden of going physically for transactions such as payments or inquiry of services. Keep up the good work and be on the lookout to fix any bugs or challenges that may arise in the future. More power. Cheers, delighted user Tyrone Wensley Gratil. Thank you very much for your appreciation. Thank you. And yan po, sa totoo lang, masaya na po kaming ganyan pagka na gugustuhan ninyo yung aming mga maliit na kaparaanan. Una, para labanan ng COVID. Pangalawa, para mas maging efficient ang paglilingkod sa inyo. Adapting to technology. At mas pumanatag na tayo
naturally along the way, hopefully, no? At nais ko rin po sa kabilang banda naman, another part of our situation in the city ay yung ating kadiwa, tuloy-tuloy po ang ating kadiwa. Maraming salamat sa ating mga partners sa national government, Department of Agriculture, and private sector. No, maraming salamat sa inyo. Please keep it coming. Now, this is one way of your city government's effort na maibsan ang dami ng pagbulusok ng tao sa palengke, no? Kasi po minsan nagkakasabay-sabay. So, ito'y nilalatag na natin sa ating mga komunidad, no? At bilang pagpapasalamat, kanina po sinubukan natin ito pong City Hall ay may bago po tayong structure na ginawa. No, 3 po. Sa entrance sa baba, naglagay po tayo ng bagong disinfection booth. Ito po ay kaloob sa atin ng Touching Group Founder and President Dr. Barton W.C. at sa Eco Holdings Founder President Mr. Kelvin Choi Chan, Managing Director Rizal Empil, Managing Director Jobil Hokson. Makikita niyo po sa isang screen, no? Para po sa 3 disinfectant. Yan po yung pasok ng tao sa bandang Wakali pag sumokpak ka sa City Hall. Yung sa bandang Nangka, yan naman yung pag pumasok ng bihikulo, bababa po yung driver at papasok po dyan para mag-test muna, tapos sasakay ulit sa bihikulo. So, pagdating naman po dito sa taas, sa City Hall, sa Bulwagan, kung saan maraming pumapasok na tao, meron din po tayong high-tech. Kakatuwa naman. Thank you, appreciate you. Kay Kim, Mr. Kim Wong, thank you very much sa lahat ng tulong mo sa siyudad ng Maynila. Kakatuwa naman, no? Yan po. Para po, ito po, ano po ito, no? Nung tinesting ko po siya, napakaganda pong gamitin kasi hindi ka nababasa. Talagang halos fog ho yung disinfection. Kaya si Vice Mayor, sinubukan din niya. So, wag po kayo maninibago, no, mga kababayan, na pagpapasok kayo sa City Hall ngayon, ayan po ang inyong dadaanan. Pero safe naman po yan. Maraming salamat. At maraming salamat sa Lunar's Bakery para sa ating 1,500 breads. Maraming salamat sa Hope in a Box, care of Miss Nanette Medved Po. Ito po si Miss Nanette Medved, ito po yung dating artista. Siya po ay tumulong sa atin, si Miss Nanette Medved Po, para sa 5,172 Tetra Packs of Hope in a Box water nating padadala sa ating mga frontliners. Maraming salamat po sa isang anonymous donor na nagbigay ng 2,400 pieces of noodles. Thank you very much. Again, Babsi B, 2,000 Nutribuns. Fo Guang San Foundation Inc., Buddha's Light International Association, para sa 250 pieces hazmat suit. At sa Tech Solution Specialist Electronic Hub, para sa 10 boxes of Forest Light LED bulbs, 15 pieces floodlights, 300 pieces LED tube, and 5 pieces Forest Light UVC sterilization lamp, no? At kay Katniel, ito ba yung ano? Talaga? Ito yung mga fans nila? Si ano to, di ba? Catherine Bernardo saka Daniel Padilla. So, ito sa mga fans ni Katniel, Fandom, and Alvin Mendoza. Sa mga fans ni ayan, nakita niyo yan, alam niyo po saan yan at sino ang laman yan. Yan po yung ating mga street dwellers saka homeless. Ayan, gusto ko lang pong makita ninyo na simula on the second day, and this is now our 75th
day o 74th day, no? On the second day of our quarantine, ang ginawa po ng inyong pamahalang lungsod, in our own little way, kinala po natin ang mga homeless at street dwellers. Sila po ay tinahanan natin sa Del Pan Sports Complex at San Andres Sports Complex. Dumami nga po sila eh. Talaga pong bumuhos, no? In fact, hanggang ngayon, nagulat ako bigla. Kanina ko, nag-ikot ako, nakikita ko mga pamilya. Naghihiga sa kalye. Mga kababayan, magandang tumulong, ano? Natutuwa naman ako. It's a very noble act of any person to help those people that you see in the streets. Pero kung gusto niyo talagang tumulong, dalhin niyo na lang po sa lokal na pamahalaan. Kasi hindi niyo na po alam kung sino po talaga yung tunay na nangangailangan. Katulad po nito, mga kababayan. Ito po ay mga street dwellers and homeless na nasa lungsod ng Maynila bago mag-COVID. Yung iba naman po kasi, hindi naman natin masisisi siguro sa hirap ng buhay. But they're taking advantage of some. Minsan may nababalitaan tayo, nangangatok na ng kotse. No? Minsan maiisip natin, baka tayo rin minsan na nagkukulang. Kasi baka pinamimihasa naman natin. There's a proper way of doing it. I really wanted you to... maganda yung ginagawa nyo kasi gusto ko yung minsan may nakikita ko, may nagbibigay ng pagkain sa kalsada. No? Nakakatuwa naman. Salamat sa Diyos sa kabutihan ninyo. Pero pwede rin yan. Ganun din ang purpose. Ganun din ang purpose. Kaya makikita nyo dito minsan mga kababayan, tubig. Kasi yun, tinatanggap namin, no? Tubig. Food pack. No? Katulad ito, binigyan nila 400 pieces KFC meals and drink. Binigay yan ng Katniel Fandom and Alvin Mendoza. So, ibig sabihin, mga kababayan, nakatulong ka na, tapos tama pa yung natutulungan natin. No? Yung talagang walang wala. Yung wala na magmamahal sa kanila. Walang magmamalasakit sa kanila. The mere fact na nasa kalye sila bago mag-COVID-19 ay talagang hindi ko alam why they are alone in the streets. Pero yan po, meron silang paliguan dyan. May chicha sa umaga, chicha sa tanghali, chicha sa gabi. Kompletos ricados yan. Kumbaga sa alagang parlor. Di ba nung minsan nagbigay yung yung Unilever ng mga sabon, shampoo? Naku, Diyos ko, kompleto sila sa hygiene kit. Kumbaga, maganda naman ang layunin niyo and I love you for that and I thank you for that. But para po huwag maabuso yung kabaitan ninyo, no? Ilagay natin sa tamang proseso. In such a way, hindi bureaucracia. Wala pong bureaucracia masyado sa amin. In fact, modesty aside, we're really trying to act as fast as we can. But we guarantee you, lahat ng binigay ninyo, may pupuntahan tao. Bihira o nakakatikim dyan, staff namin. Bihirang-bira. Once in a blue moon sa lahat ng binibigay ninyo. Lahat po yan binibigay natin sa mga nangangailangan. Katulad, halimbawa, in a matter of few days, i-report ko sa inyo ang inyong donation. At meron na po kami naisip na pamamaraan. Paano natin magagamit yung donation yung pera to fight COVID-19 for the rest of the year? Yes, nakaisip na po kami. I-share namin sa inyo, basta dumating na po dyan. At i-share namin yan. We'll be happy to share it to you na yung binigay nyong 100 piso, 500 piso, 20 dolyar, 100 dolyar, 1,500,000, 50,000, sweldo ninyo, and so on and so forth. Lahat ng yan, gagamitin natin para labanan ang COVID-19. So, i-report namin yan sa inyo in the coming days. So, muli, maraming salamat, Katniel Fandom and Alvin Mendoza. Yan po mga kababayan ang sitwasyon natin. Salamat sa Diyos. Ako po'y natutuwa. Marami pong gumaling. Pakaraming gumaling. 75. Pero mga kababayan, kung di man kalabisan sa inyo, ngayong gabi bago kayo matulog, nakikisuyo ako. Isama po natin sa panalangin ng mga taong nagkasakit.
na sana at nawa hagkan sila ng kamay ng Diyos nang sila'y gumaling na. Sa mga taong sumakabilang buhay, nakikiramay po kami. At mga kababayan, ipanalangin natin ang kanilang kaluluwa. Pagdasal natin, naway tanggapin sila sa kaharian ng Diyos. Lalo na yung ating mga frontliners. At ang kanilang pamilyang mas lalong nahihirapan sa pagkaulila ng nila sa kanilang mahal sa buhay. Ipanalangin din natin ang ating mga frontliners na lagi silang maging ligtas. Police, barangay officials, and health workers. At kung di man kalabisan, ipanalangin natin na ang pandemic na ito ay malagpasan na natin. At sana pare-pareho tayong bigyan ng katatagan ng Panginoon Diyos, bigyan ng lakas ng loob na sama-sama nating kaharapin ang krisis na ito. Isa lang ang pakisuyo ko, mga kababayan. Pangalagaan po ninyo ang inyong sarili. Naniniwala po ko, Manila is smart enough. The people of Manila is smart enough not to get sick. Naniniwala po ko na malawak ang inyong kaisipan at abot ninyo ang bigat ng sitwasyon at abot ninyo ang delikadong sitwasyon ng bawat isa sa atin. Pag pinangalagaan ninyo ang inyong sarili, susuklian ko naman po yan ng isang episyente, maayos at masinop na pamamahala sampu ng aking mga kasamahan dito sa pamahalang lungsod. Pagtulungan po tayo. Kailangan sama-sama tayong kaharapin itong krisis na ito. Kaya maisama nyo rin sa panalangin na bigyan tayo ng tibay at lakas ng loob ng Panginoon Diyos na mapagtagumpayan ito. So muli, hanggang dito na muna. Hanggang bukas ulit. Magre-report kami sa inyo. At nawa, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Manila, God first.